Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Muli tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan sa umagang ito. Sa aklat ng 1 Timothy. Yan. Ngayon. Okay. Brother Miron, sisimula na tayo. Magbabasa na tayo ng Bible sa aklat ng 1 Timothy. Okay. Medyo mahimik siya. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan. Purihin ng Diyos. Yan. Kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng 1 Timothy. Pero bago yun, basahin muna natin yung panimula ng Timothy. Nasa second na to ha. First pala, 1 Timothy. Okay, yan. 1 Timothy yan. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyano. Si Timothy na isang kabataang Kristiyano na mula sa Asia Minor. Isang Griego ang kanyang ama at Hudyo naman ang kanyang ina. Siya ay naging kasama at katuwang ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. So, ibig sabihin, kabataan si Timothy na kasama ni Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pag-share ng good news. Yan. At tatay niya, Griego, nanay niya, Hudyo. Tama ba? Siyang Griego ang kanyang ama at Hudyo naman ang kanyang ina. Yan. Siya ay naging kasama at katulong ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, 3 pangunahing paksa ang tinalakay. Ang sulat na ito ay babalalaban sa mga maling turo na pumapasok sa iglesia. Halimbawa, ang paniniwala na ang mundo ay likas na masama at ang kaligtasan ay natatamo lamang sa pamamagitan ng mga kaalamang lihim at pagsunod sa ilang tuntunin, gaya ng pagbabawal sa isang uri ng pagkain at ang di pag-asawa. Yan sinulatan ni Pablo si Timoteo na kanyang kabataan kasi si Timoteo, babalaan sa mga baling turo na kailangan sumunod pa ang tao sa mga tuntunin, huwag kayong mag-aasawa, may mga ganong mga pagtuturo na mali. Gaya ng pagbabawal sa ilang uring pagkain, huwag kayong makain ng ganito sa di pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat na ito ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia. Inilalahan niya ang mga katangiang dapat taglihin ng mga pinuno. Yun, sinulat din ito ni Pablo sa kanya para sabihin yung mga katangian ng dapat ng mga pinuno na dapat taglihin. At ng mga paglilingkod dito, si Timoteo ay pinapayuhan din ng sumulat na naging mabuting lingkod ni Jesucristo at pinapaalalahanan tungkol sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. So, ibig sabihin, ginagayad niya si Timoteo, pinapayuhan ng mga bagay na dapat niyang gawin para sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya yun, 1 Timothy chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na apostol rin ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, lalo na sa ibinigay mo sa aming buhay, kalakasan na ipinagkaloob na ito, Panginoon, upang ngayon ay magamit namin sa pagkikinig, mag-aral, Panginoon, at tuklasin ang mga kabutihan mo na dapat namin gawin habang kami naririto. Naghihintay sa muli mong pagbalik. Baling po kami sa buhay nito, ikaw ang may kaasma, parangalan, Panginoon, ikaw lang, wala nang iba. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming nagawa, sa isip, sa ita, sa gawa, Panginoon. Kayo na po ang bahalang luminis sa amin at
maging karapat-dapat nawa kami sa iyong banal na salita. Ikaw, Panginoon, ang aming pararangalan, maliban doon, wala nang iba. Salamat, Panginoon, maging makapangyarihan nawa ang iyong salita sa bawat isa sa amin at sa bawat taong makakarinig ng iyong mensahe sa oras ito. Salamat sa iyo lahat namin na balik ang aming papuri. Pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Yun. Sabi doon sa panimula, si Timoteo ay isang kabataan. Ang tatay niya ay Griego at ang nanay niya ay isang Hudyo. At si Timoteo kasama ni Pablo sa pangangaral, katulong niya sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya, siyempre, active na kabataan si Timothy. Okay? Kaya, 1 Timothy chapter 1, verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala habag kapayapaang buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pamaga, babala tungkol sa maling katuruan. Yan. Kanina, sabi ron, binababalaan niya si Timothy na mag-ingat sa mga maling katuruan. Ano yung mga maling katuruan? Pagbabawal sa mga pagkain. Yan, binili niya. Tapos, tinuturuan pa, huwag mag-aasawa. Bawal mag-asawa, mga ganon. Kaya, marami pa. Kaya, sumulat si Pablo para babalaan si Timothy sa maling katuruan. Kaya, ang bumagat nito, 1 Timothy chapter 1, verse 3, babala tungkol sa maling katuruan. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. Sumulat si Pablo kay Timothy bago siya pumunta sa Macedonia kasi nais niyang manatili sa Efeso para utusan ni Timothy ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. Si Timothy gusto niyang manatili sa Efeso, sa iglesia sa Efeso. At dahil sa nakaraan, sa ating preaching noong linggo, iglesia sa mga taga-Efeso. Ano iglesia, background ng iglesia taga-Efeso. Kaya ba yung sa pahayag, Brother Joshua? Kaya ba ilagay dyan? Iglesia ng mga taga-Efeso. Ayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang pinasasabi na may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam mo rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanglalamig na. Yan, okay. Yun. Ayan. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Amen. Yan, purihin ng Diyos. Kanina, sabi ng mga maling aral. Yan, huwag. Kay Timoteo, 1 Timothy 1, mga maling aral. Sabi kanina sa pahayag, yung kanina, yung isulat mo ang iglesia ng Efeso, dalawa mong ginagawa mo yung pagpapakahirap, pagtsatsaga, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling, mga huwad na apostol. Yan, kaya sa Efeso, may mga nagtuturo na huwad. Yan, kaya masabi ni Pablo kay Timothy, binababalaan niya sa maling katuruan kasi maraming huwad na tagapagturo sa Efeso. Amen po ba? Nakita natin sa iglesia sa Efeso, sa pahayag, okay? Gaya ng pinakausap ko sa iyo, 1 Timothy 1:3, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan ng ilang tao niyan na huwag magturo ng maling aral. Kasi pag nagturo ka ng maling aral, magiging huwad ka na tagapagturo. At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat. Sabihin yung mga
Ano yung sabihin ng alamat? Sa pag-aaral sa school, alamat, haka-haka, kuro-kuro. Ibig sabihin haka-haka, gawa-gawa. Kuro-kuro palagay, kaisipan lang hindi totoo. Yun yung mga alamat. Huwag nilang pag-aksihan ng panahon ang mga alamat, yung mga sa palagay ko. Parang yung sa may dagdag na aklat ng Bible, di ba sino nakakawasan ng mga dagdag na aklat? Si Bel at Andragon, yung mga ganun di ba? Wala na yun isipan lang nila parang dagdag. Hindi ko siya binabasa, pero yung binabasa ko yung mga pangalan ng aklat na yun, parang sa isip ko, parang na lang to Hindi ko na siya binasa, pero sa palagay ko, haka-haka na lang yung iba doon. At huwag nilang aksihan, parang kasi wala naman ako nabasa sa Bible na mga ganun. At huwag nilang pag-aksihan ang panahon ng mga alamat. At mahabang talaan ng mga angkan. Yan, yung mga wala naman ang kaunayan sa kaligtasan. Magpo-focus doon. Ibig sabihin, kasi nasa mga huling mga araw na tayo, tandaan natin. Iyan ay pinagmumulan lamang ng pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung mga turong ganon, mga palagay-palagay, haka-haka, kuro-kuro, alamat, hindi dapat tinuro kasi hindi kasiguradong totoo yun. Bagkus, ang sabi rito, pati yung mga talaan ng mga ninuno, yung mga bagay na wala nang kinaugnayan sa huling panahon. Bakit ba? Ano ba yung dapat ituro natin sa mga huling panahon? Ngayon, sa palagay nyo lang, yung may kinalaman sa kaligtasan. Kapag sinabi mo may kinalaman sa kaligtasan, ano yung pinaka-focus mo dapat itinuturo? Jesus Christ. Si Jesus Christ, okay? Yan. Hindi ko sinasabing mali ituro yung mga nasa Old Testament kasi mahalaga yun. Pero sa mga huling panahon, ang gusto lang sabihin ni Pablo dito, na dapat yung higit na importante kasi maraming mapapahama. At ang punto ng Diyos, ni Jesus, kaya siya bumalik para iligtas yung mga mapapahama. Kaya focus dapat tayong lahat sa pagliligtas sa ating kapwa. At dapat naiituro natin sa kanila yung higit na importante. Ngayon, kapag malalim na sila, tsaka natin sila turuan ng mga bagay na dapat ba nilang malaman para magamit din nila sa kanila. Tama mo ba? Kaya focus ka muna sa mga mahalagang bagay. Kaya karamihan sa mga hindi pa totoong mga Christian o nahihikayat, minsan, umay, naantok. Kasi minsan yung style din natin sa pagtuturo, di ba? Parang hindi sila na-excite. Minsan okay din, maganda din, may talagang kapangyarihan ng balal at talagang napakahalaga na yung balal na espiritu talaga ang nasusunod sa akin. Amen po ba? Yan, kaya hindi yung basta-basta na lang may kang tuturo mo siya. Kailangan talaga meron kang konsulta sa Diyos. Kaya para higit na maintindihan ng tao ang patungkol sa salita ng Diyos kasi gospel, good news. Meron kang mabuting ibinabalita. Dapat si Jesus na namatay at muling nabuhay. Yan ang pinaka-focus ka dapat. Kaya yun, huwag nyo nang pag-aksiyan ng panahon yung mga alamat, yung mga palagay-palagay, haka-haka na hindi naman natin sigurado na totoo talagang may ganon, at yung mga pinagmula ng mga ninuno na mauuwi pa sa pagtatalo, pag-aawayan, huwag na, hindi naman huwag na, kundi huwag mong i-focus yung ganon upang matupad ang plano. Iyan ay pinagmumulan lamang ng pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao pang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagupiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pag-ibag-debate. Yun lang kasi, doon na lang sila nauwi yung kanilang sitwasyon sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Nagiging debatista na lang sila. Okay? Kaya, yun sa natin yung kanumuri. Okay? Dapat yung mga makakabuluhan, ibig sabihin, si Jesus Christ, ituro natin sa kanila. Kagaya ng gustong sabihin ni Pastor Pablo. Ando doon, sa may Scotch tape yung gunting. Ay, ito pala. Di ako nilunggo kahapon. Okay, yun na.
Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Kasi yun, yung mga tao doon sa Epeso, yun yung mga nangyayari. Alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Amen? Ano yung kautusan? Mabuti o masama? Mabuti. Tama? Mabuti yun. Kasi nabe-verify natin yung kasalanan ng dahil doon. Tama? Alam natin yung paglabag. Tandaan natin ha, ang Ten Commandments ibinigay yan para malaman natin yung paglabag. Yung Ten Commandments hindi yan binigay para tayo maligtas. Tama po ba? Sino yung binigay para maligtas? Si Jesus. Kaya si Jesus yung kailangan natin. Yung sinasabi ni Pablo. Okay? Dapat si Jesus yung ipangaral na siya'y namatay at muling nabuhay at ito yung mga dapat natin gawin. Kasi focus yung mga tao doon, panahon nila, ituro yung mga bagay na nagbe-verify ng mga kamalian, yung kautusan. Tapos yung iba, alamat, mga maling paniniwala. Dalawa, ang paksa nila na itinuturo yung mga huwad na tagapagturo doon. Tama, ituro yung kautusan, pero higit na tama ang ituro. Yung importante si Jesus Christ, yun yung gusto sabihin ni Pablo. Nais nila maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila naunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang pinagpipilitang ituro. Kasi wala namang ibang tinuturo yung kautusan sa totoo lang kapag aaralin mo yan at pag-aaralan mo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Walang ibang ituturo yan kundi ang ilapit ka kay Kristo. Ayun yung sabi ni Pablo. Ituro nila yun pero hindi nila alam kung ano yung dapat nilang ituro. Kasi yung kautusan, hinahatid tayo ng kay Kristo. Kasi hindi mo kayang sundin yung kautusan. Ibinigay lang kasi yan para malaman mo kung alin masama. Kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ngayon, ihahatid ka niya kay Kristo kasi siya lang ang kayang gumawa ng mga bagay na yun para sa iyo. Tama mo ba? Yan yung gustong malaman sabihin ni Pablo. Alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Sa kanila, doon kasi sa atin kasi ibinigay ang kautusan para malaman natin na yung mga ginagawa natin ay mali. Kami po ba? Doon natin nalaman na ay mali pala yung hindi gumalang sa tatay, sa nanay. Ay, mali pala yung pumatay kasi nung panahon pwede kang pumatay. Walang kautusan pa nun eh. Okay? Pwede. Wala naman sila magbabawal. Kaya binigay yun para alam mo ay bawal pala yun, hindi mo na gagawin. Kaya ibinigay yun sa mga gustong pumatay. Okay? Sa mga gustong manglait sa magulang nila. Sa mga gustong magnasa. Sa mga ganito. Kaya ibinigay yung kautusan. Ibinigay rin yung kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki. Para sa mga kidnapper. Para sa mga sinungaling. At sa mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Okay? Kaya yun, ipinadala yung kautusan para sa ating lahat na masasama. Para malaman natin yung mga maling bagay na ginagawa natin. Ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinagkakatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya ako karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una yung lapastangan, inusig at nilait ko siya, ayun. Hindi ko may battery niya. Amen. 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 Yan, purihin ng Diyos. Yung sa unahan, taas mo. Yan. Amen. Yan, purihin ng Diyos. Yan. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat.
si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Kaya sa ating buhay dapat kilalanin natin si Kristo at dapat ito sa sinabi dito sa 1 Timothy, sinasabihin niya si Timothy na dapat si Jesus Christ ang ituro. At kasabi nga ni Pablo sa buhay niya, talagang nakilala niya si Kristo dahil doon. Totoo ang pahayag na ito, kaya siya ay nagpapatotoo na dapat maniwalaan si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. Kaya yung kautusan na yun, si Kristo ang tinutumbok noon. Dahil si Kristo lang ang nakagawa noon at siya rin ang gagawa noon para sa atin. Kasi kung tayo, kautusan na yun, hindi natin yun magagawa sa sarili natin. At sabi niya rito, ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. So, ibig sabihin, yung tinanggap niya si Kristo, kasi yung kautusan, nalaman niya doon na si Kristo pala ang kasagutan doon para magawa niya yun. Kaya tinanggap niya sa buhay niya, tinuring niyang makasalanan yung sarili niya, tinanggap niya si Kristo. Yan. Ngunit akong pinakamasama ay pinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan, purihin natin at luwalhati magpakailaman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Yan. Sabi niya doon, ngunit ako ang pinakamasama. Ako si Pablo ang pinakamasama ay kinahabagan. Sabi niya, ngunit ako na pinakamasama ay kinahabagan ni Jesus. Kaya tayo rin naman na sa palagay natin masama, kinakahabagan din tayo ni Jesus. Kaya ngayon napakinggan natin ng pagtuturo mula sa Kanya. Upang ipakita ni Kristo Jesus ang Kanyang di masukat na pag-ibig sa akin, at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at luwalhati na magpakailaman ng isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinasabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan. Ibang pamagat pala yun. Yan. 12. Nasa 12 pala tayo, iba na yun. Kasi dito sa apps ko, walang pamagat. Okay. Kanina, yung mga, maling katuruan, pinapaalalahan niya sa Timothy. Tapos pagdating dito sa 12, pagkilala sa habag ng Diyos. Yung pagkilala sa habag ng Diyos, yun yung pamagat niya. Ayun, balik ulit tayo sa 12 uli na lang muna. Kanina sa mga huwad na pagpapaalala ni Pablo kay Timothy sa mga huwad na tagapagturo na dapat huwag mag-focus sa mga haka-hakang turo sa talaan ng mga ninuno na bagay na hindi naman makakatulong para tayo'y makakilala sa ating Panginoon. Bagkus dapat turo natin ipangaral si Jesus Christ at yung mga bagay na dapat pa nating malaman sa ating buhay na mahalaga kasi nasa mga huling mga araw na tayo ngayon. Kaya dapat ang focus si Jesus Christ na ibinigay dahil siya ang katuparan talaga ng kautusan na dapat sa ating buhay. Kaya dito na tayo sa pagkilala sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo 12, 1 Timothy 1:12 na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Si Pablo, kahit na noong una yung lapastangan, inusig at nilait ko siya. Si Pablo kasi, yun ang buhay niya. Inaanap niya yung mga Kristiyanong panahon at inusig niya. Pinapatay niya, binibilanggo niya si Esteban nga sa kanyang pinapatay. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos. Naawa sa kanya ang Diyos sapagkat hindi ko na nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Kasi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, yun yung ginagawa niya. Hinahanap niya yung mga Christian. At kasi yun yung paniniwala niya. Mali kasi tinuturo niyo, hindi niyo dapat turo, ito dapat yung gawin, ituro. Yung tungkol sa ganito. Yan, hindi niya alam yung totoo pala na dapat niya ituro, yung inuusig niya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. At pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Kaya yung nakilala niya si Jesus Christ yun,
ibigay niya na rin yung buhay niya sa kanya. Totoo ang pahayag na ito at dapat siya ay nagiging patotoo. Paniwalaan ng lahat, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakahamak, masama sa lahat ng makasalanan. Si Pablo, sabi niya, tinuturing niyang pinakamasama siya kasi nga, inusig niya. Dahil sa pagsunod niya sa kautusan, inusig niya yung mga Christian, inusig niya si Jesus, inusig niya yung mga nagtuturo patungkol kay Jesus. Buti kinahabagan siya ng Diyos. At nagpakilala sa kanya si Yesu Kristo. At ngayon, si Kristo na yung kanyang itinataas sa buhay niya. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalatayang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? Siya yung kautusan, noong panahon, binababalaan ni Pablo si Timothy na huwag magturo, huwag paniwalaan yung mga maling tinuturo. Yung mga maling turo, yung mga haka-haka, yung palapalagay, yung mga alamat na hindi naman totoo, na mga sampalagay lang nila. At huwag na pumoko sa mga talaan ng mga ninuno. So, ibig sabihin, sa focus sa mga bagay na hindi naman importante na. Bagkus, sabi ni Pablo kay Timoteo, ituro mo na yung mga importante. At ano yung importante na dapat ituro? Ano ulit importante na dapat ituro? Jesus. Si Jesus. Kasi mismo si Pablo, nagpapatotoo sa buhay niya, sa pagsunod niya sa kanyang tradisyon, sa kanyang kinamulatang katuruan, sa panahon ng Old Testament, sa pagsunod niya sa kautusan na itinuturo sa kanya ng kanyang pinanggalingang relihiyon, inusig niya si Kristo na totoo pala na dapat na itinuturo. Kasi yung kautusan ang tinutumbok pala nun, si Kristo. Okay, lahat ng mga bagay na nalalaman niya ay pumapatungkol pala sa kanyang inuusig, si Kristo. Kaya yan sabi niya. Kaya dapat, ang ituro natin, higit si Kristo na talagang totoo na dapat nating ituro, sabi niya gano'n kay Timothy. Kaya siya ang nagpapaturo sa sarili. Ngunit ako pinakamasama, kinahamagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. Kasi pating siya, nagpakilala si Jesus, at pati siya binago yung buhay at pinagpakilala sa kanya nito, nga intindihin niya ang lahat, upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigang buhay na walang para maging halimbawa ngayon sa atin. Tayo kasi ngayon sumasampalataya kay Jesus. Purihin natin at luwalhatiin, magpakailanman ang iisang Diyos, hari walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito itinatagubilin ko sa iyo, ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan nito ay masigla kang makipaglaban na taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyo sila Himeneo at Alejandro, kaya ipinaubaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satanas upang matigil na ang kanilang paglapastangan sa Diyos. Si Himeneo at Alejandro, hindi natin pag-aaral na pag-aralan, pero base sa pagsasalita ni Pablo, maaaring kasamahan nila ito at sa pananampalataya na hindi naging matibay ang kanilang pananampalataya. At kinalaunan, naging mga bulaan. Amen? At kung aaralin ninyo, pwede naman natin itong i-search sa ating mga tahanan, yung buhay nila. May mga katuruan dyan. Mag-search lang tayo. Pero ang isang matibay na sinasabi ni Pablo rito, yan, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. So, kasama nila yan sa pananampalataya. Kaya lang, hindi naging matibay. Kaya nawasak. Ibig sabihin, madaling natibag sa mga maling katuruan. Nahawak sila sa madaling salita. Okay? Kaya ito na tayo, 2 Timothy 2, 9-10 na. Okay, kanina ay 1 Timothy 1, yung babala ni Pablo kay Timoteo sa maling katuruan. Ano ba yung tinuturo ng mga tao doon sa Efeso na binababalaan ni Pablo si Timoteo? Pagkain. Yung pagkain, sabi kanina sa panimula, hindi pag-aasawa. Ibig sabihin, sa mga turo na haka-haka, na hindi totoo. Alamat, tama. 1 Timothy 1. Gaya na minabosyo sa iyo bago pumunta sa Macedonia, nais ko manatili ka sa Efeso. Sa Efeso, ayon sa pahayag, nandoon yung mga huwad. Okay, kaya mga maraming maling nagtuturo doon, kaya binababalaan niya si Timoteo.
Si Timoteo ay kabataan. Isang kabataan youth, okay, na kasama ni Pablo sa pagtuturo ng mabuting balita. Okay, sa pag-share ng salita ng ating Panginoong Hesus. Okay, gandang umaga, Sister Shea. Okay, yan. Yan. Kaya, tandaan nyo, ano si Timoteo? Kabataan. Kabataan. Youth. Kagaya ninyo na mga nanditong youth. Yan, kabataan. Na nagtuturo, kasama ni Pablo sa pag-share ng mabuting balita. At sa lugar ng Efeso, maraming mga huwad na tagapagturo. Kaya pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo tungkol sa maling katuruan. Huwag ka magturo niyan. Yung mga haka-haka. At higit sa lahat, yung mga talaan ng mga ninuno, yung mga bagay na hindi naman mahalaga, huwag mo nang gaano yan ipa-focus. Focus ka sa dapat i-focus. Si Jesus dapat ituro mo na kagaya ng ating pananampalataya sa Kanya na siya ang mahalaga sa lahat, si Jesus Christ. Okay? At isa pang bahagi doon, kanina sa 12, ano sabi doon? Pagpapakilala at habag ng Diyos. Yun, yung kahabagan ng Diyos, kagaya sa buhay ni Pablo, na siya ang pinaka masama sa palagay niya, ay kinhabagan. Kasi siya din naman, yung mga tinuturo niya noon, yung mga panahon ng mga ninuno, yung pagsunod niya sa kanilang mga tradisyon, yung kautusan, tinuturo ni Pablo. Kaya niya nga hinahanap sila Peter, papatayin niya yun. Kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, bulaan. Kaya nagpapanggap na Mesiyas na hari ng Israel. Hindi na lang nga nila naiintindihan nga lang yung pagtuturo ni Jesus Christ. Kasi sarado yung isip at puso nila. Ang malinaw na matibay nilang pininiwalaan yung kautusan. Yung kautusan ng... Ano ba yung kautusan? Yung paniniwala nung una, nung kay Moses. Okay, yung 10 Commandments. Yun yung kautusan. Matibay nilang pininiwalaan yung ito ay dapat natin isunod. Sundin yung kautusan ni Moses. Kasi kinuha ni Moses sa bundok ng Sinai yan, Diyos ang nagbigay yan. Ito lang yung dapat natin sundin. Magpakabuti tayo, magpakabait tayo. Kaya nga sabi niya, yung kautusan na yan, hindi yan binigay sa mabubuti. Ibinigay yan sa mga kidnapper, sa mga masasamang tao, sa ating lahat. Okay? Hindi nila naiintindihan yun. Basta ang gusto nila, sundin nila yun. Ang tanong, masusunod mo ba yung 10 Commandments? Sino yung nakasunod na 10 utos sa ating lahat? Wala. O anong dapat natin gawin? Alamin natin yung dapat nating gawin para masunod yun. Anong dapat natin gawin? Si Jesus. Ayun yung sabi ni Pablo. Kasi kautusan mabuti yun. Banal yan eh. Banal yung 10 Commandments, sabi ni Pablo. Timoteo, ibinatagubulinan kita, huwag kang magturo ng mga huwad, ng mga alamat, haka-haka, pagka walang ebidensya. Kaya ang mga talaan ng mga alamat na yan. At hindi lang yun, yung mga talaan ng mga ninuno, yung mga katuruan na tinuturo sa atin, ng tradisyon natin ng unang nakakagisnan natin, huwag mo munang i-focus yun. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun, pero huwag kang magpo-focus doon. Kasi yung mga nagturo nun, hindi nila naiintindihan. Okay? Kagaya ni Pablo. Pariseo si Pablo eh. Siya isang pariseo, tama ba? Alam niya, biyasa siya sa kautusan. Pero yung kautusan na pinagbiyasaan niya, hindi niya naiintindihan. Tama ba? Naiintindihan niya lang to yung nagpakilala na sa kanya si Jesus. Yung nabulag siya. Hindi natin alam nangyari nun, yung 3 days eh. Maaaring dinisciple siya ni Jesus nung panahon na yun. Kaya siya apostol eh. Tama? Hindi natin alam yung pangyayari nun. Hindi na binanggit sa Bible eh. Basta nabulag lang siya eh. Tinubukan ng kaliskis yung mga mata niya eh. Parang kaliskis eh. At nabulag siya 3 araw. At wala nang kwento sa 3 araw na yun yung nangyari sa kanya. Pero isa lang ang asigurado tayo, maaaring dinisciple siya ni Jesus noon. Nagpakilala sa kanya si Jesus. At nagpaliwanag sa kanya lahat ng bagay na dapat niyang malaman. Kaya nung nagkaroon siya ng palingin, lakas loob siya nangaral na patungkol kay Jesus. Naintindihan niya na. Kasi yung kautusan na pinaniniwalaan niya, ipinaunawa na sa kanya ni Jesus. Tama mo ba? Kaya yun ang nangyari. No? Kaya yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ingat ka dyan sa Efeso, maraming huwad, sabi sa pahayag. May mga huwad na tagapagturo sa Ephesians, sa iglesia sa mga Efeso. Mag-ingat ka. At huwag ka magtuturo ng mga huwadin, ng mga alamat. Huwag yan, wala.
ebidensya, hindi na patunayan, sa palagay lang. At talaan ng mga ninuno, yung totoo, may talaan ng mga ninuno. At nandiyan sila Abraham, sila Jose, sila Jacob. Tayo kasi yung mga Hudyo, galing sa angka ni Abraham, galing kala Eva at Adan, kala Haring David. Kaya ito yung panuntunan nila. Tama mo ba? Yan ang ibig sabihin ni Pablo eh. Ito yung panuntunan ng lahi natin. Ito yung dapat nating sundin. Si Moses umakyat sa bundok Sinai. Ito yung 10 utos, sundin natin to at tayo ay maliligtas. Tama ba? Ayun yung sinasabi ni Pablo, talaan ng mga ninuno. Nakabukus kasi sila sa talaan ng mga ninuno nila tradisyon. Ayun yung pinopokus nilang ituro. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, huwag kang mag-focus dyan. Huwag yan ang ipopokus mo kasi ang ipokus mo yung importante. At ang importante ay si Jesus. Lalo na sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Bakit kaya importante si Jesus ngayon? Nasa mga last days na tayo. Ano yung sabihin ng last days? Malapit na bumalik. Malapit na dumating si Jesus. Bakit ko ba? Sinasabi ni Evangelio, baka darating na ngayon, hindi ganun yun ha. Ang last days, ibig sabihin, nasa panahong malapit nang dumating si Jesus anytime. Kaya lang, wala kasing nakakaalam ng pagbabalik ni Jesus. Okay, wala. Okay. Meron talagang araw at eksaktong oras na darating si Jesus, kaya lang hindi natin alam yon. Okay? Parang magnanakaw sa gabi, sabi ng 1 Thessalonians, yung pag-aralan natin nakaraan. Chapter 5, 4, 5, yan. Parang magnanakaw sa gabi. Kaya ituro natin yon kasi napakahalaga kasi Jesus ang ituro natin higit ngayon sa ating buhay kasi nga nasa mga huling araw na tayo. Ituturo mo yung mga bagay na hindi importante, gaanong mahalaga, hindi pa niya makikilala si Jesus Christ, paano siya maliligtas. Paano ba tayo maliligtas? Paano ba makakamtan ng kaligtasan? Sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun ang wala si Pablo, na nakaangkla siya sa kautusan. Tama? Alam niya yung kautusan na ay maganda, banal at matuwid, pero wala siyang kaligtasan. Bakit? Wala siyang pananampalataya kay Jesus. Inusig niya nga sila Peter yung mga sumasampalataya. Hindi niya alam yung mga inusig niya, yung mga may kaligtasan na. Sila Peter, si Stephen na kanyang pinapatay, na pinatay sa harap niya, sila John na walang tigil na nangangaral patungkol kay Kristo. Siya na naniniwala na tama yung paniniwala niya ay wala palang kaligtasan. Kaya yun ang napatunayan niya sa sarili niya, kaya buong tapang siya ngayon nangangaral. At binibigyan niya ng paalala si Timothy na huwag tumulad sa kanya. Okay na? Noon pa man, alam niya na ang kautusan na banal at mabuti, pero wala pa rin siyang kaligtasan. Kaya dapat ituro si Kristo para maintindihan mo yung kautusan na itinuturo mo. Okay po ba? Naintindihan na? Okay. Salamat sa Panginoon. Okay. Okay, punta na tayo sa 1 Timothy chapter 2. Mga tagubilin tungkol sa pananalangin. Panalangin, yan. Sabi doon, mahaba pa naman. Okay. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo, pasasalamat para sa lahat ng tao. Yan, sa mga tagubilin tungkol sa pananalangin, ito yung paalala naman ni Pablo kay Timoteo tungkol sa pananalangin. Sabi doon, una sa lahat, Timoteo, ganito, pag nananalangin kayo, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Dulog kayo sa Diyos at sa Kanya kayo humiling ng panalangin. Pagsamo, ano ba yung pagsamo? Pakikiusap, pagmamakaawa, okay? Request, parang gano'n. At pasasalamat, magpasalamat din para sa lahat ng tao. Ayan. Sa lahat ng tao, sabihin, hindi lang sarili mo yung pananalangin mo, kundi sa lahat ng tao. Ayan. Timoteo, pag nanalangin kayo, ganito huwag lang sarili. Okay, para kayuhan niya. Timothy, tagubilin tungkol sa pananalangin ni Pablo kay Timothy. Timothy, una sa lahat, pakiusap lang, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Okay, mag-pray kayo sa Diyos kapag kayo hihiling. At ano yung hihilingin nyo? Manalangin kayo sa Diyos, magsumamo kayo, at magpasalamat kayo para sa lahat. Okay, hilingin nyo, huwag lang lagi sarili.
kundi sa lahat ipanalangin nyo. Okay? Idalangin rin ninyo ang mga hari. Yan. Sinong lahat? Sinong lahat? Pablo. Si Timothy. Sulat ulit. Pablo, sinong lahat? Sino-sino ba yung lahat ngayon? Parang gano'n, parang halimbawa lang, nag-chat-chat. Diba? Pero sulat ko eh. Matagal ko, dumating sulat ko. Yan, nilalahat na nila. Pag sulat, isang libro. Libro-libro ang sulat noon, okay? Sabi, sa isip-isip mo lang, pag nagtanong sinong lahat, ito na yung sagot ni Pablo. Idalangin ninyo ang mga hari. Bakit kailangan idalangin yung hari? At makapangyarihan. Yan, kasi ito yung nagiging post ng minsan buhay din natin, damay tayo rito. Halimbawa, presidente natin, sablay. Di sablay din tayo lahat, di ba? Ganun yun. Kaya maganda yung tama sila. Gaya ngayon, maging eleksyon na naman. Mag-pray tayo, Lord, tulungan mo kami. Kahabagan mo kami, pagsamo. Lord, pwede naman natin hilingin yun eh. Bagamat nakatagdaan ng lahat ng bagay, hindi natin alam yun eh. Diyos ang nakakaalam, pero pwede tayo humaling sa Diyos, Lord, kahabagan mo kami. Yung dalangin namin yung mga namumuno. Tama mo ba? Kasi alam naman natin talagang nakatakda na kung ano yung mangyayari. Pero may kapangyarihan tayo humiling sa Diyos. Pwede natin hilingin sa Diyos yun kasi hindi natin alam yun eh. Okay? Kaya mapuno tayo ng pananampalataya at huwag na natin laktawan pa yung kaalaman ng Diyos. Huwag na natin hukayin yung kaisipan ng kaya ganun eh, ganito naman. Huwag tayo sumorkat. Okay? Dahil kailangan nating maniwala at manampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita at sumunod sa Kanyang palatuntunan kasi hindi natin alam ang bukas. Amen? Okay, ganun po yan. Idalangin rin ninyo mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Kasi yun napakahalaga. Dalangin natin mga namumuno. Kaya ngayon mag-i-eleksyon, mag-pray tayo para sa kanila. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas kasi iyon ay mabuti at nakakalugod sa Diyos. Huwag na tayo magtanong, okay? Huwag na tayo marunong pa. Lord, kasi ganito ito naman yung nakatakda, ito naman, huwag na natin pangunahan ng Diyos. Gawin na lang natin yun kasi yun ang nakakalugod sa isipin natin yun kasi yung mabuti. At yun lang yung dapat natin gawin. Okay? Naalala ko tuloy yung sinabi ng Diyos ni Jesus kay Peter. Sabi ni Peter, paano lang, kasi naglalakad sila kasama sila ng Jesus, si Santiago at si John nasa likod nila. Sabay sila ni Jesus naglalakad. Paano naman po guro yung dalawa na yun? Tinuro niya, ano ba yung plano mo sa dalawa na yun? Parang gano'n. Parang kay Bentuan, guro, ano ba yung natin? Gagawin natin. Paano naman yung dalawa na yun? Ano naman yung purpose nila? Diba? Kasi ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Alam niya na yung ano niya purpose niya bro, paano yung dalawa na yun nasa likuran natin? Ano naman plano niya sa buhay ng dalawa na yun? Sabi ni Jesus sa kanya, ano naman sa'yo kung gusto kong buhayin sila habang panahon? Tama? Ganun yun. Ibig sabihin, ano naman yung pakialam ng Diyos sa atin? Kung alam, kasi tao tayo. Nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yung salita ng Diyos. Alam na natin yung mangyayari at tayo bukas, alam ganito na yung mangyayari at nakatakda na yun. Kapag ganito yung ginawa mo, nakatakda na yun. Ano naman sa Diyos, kung yun talaga yung mangyayari sa'yo, hindi mo naman alam yun sa buhay mo. Tama ba? Kaya huwag ka nang mamuna. Sumunod ka na lang sa palatuntunan ng Diyos at ang mabuti mong gawin, makihabag ka sa Kanya. Bakit? Kasi hindi natin alam yung buhay natin kung magaya tayo ni Judas. Kung magaya tayo ng Paraon. Tama po ba? Nakikets niyo po ang ibig ko sabihin? Yung buhay natin, hindi natin alam kung kagaya tayo ng paglikha lang ng Paraon. Yung paglikha lang kay Judas. Tama po ba? Amen. Naiintindihan nyo, kaya dapat talagang magpa-under tayo sa Diyos. Makihabag tayo sa Diyos. Tama po ba? Nabagawan alam natin mga anak tayo ng Diyos at yun ang matibay natin pinananampalatayaan. Kaya dapat lang talaga na panampalatayanan natin yun. Na tayo yung mga anak ng Diyos at naniniwala tayong pinili niya tayo at tinawag. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, buhay pala tayo kagaya ni Judas. Ginamit lang para ipagkanuno si Kristo. Tama ba? O kaya ng Paraon na ginamit lang para patigasin yung puso. Tama ba? Kaya isipin niya sa buhay natin, sa buhay niyo. Baka, kaya pala siguro, hindi ako katigas ng ulo ko. Pupunta ako church minsan, hindi. Tapos,
ganito lang yung pananampalataya, baka ganito lang ako ginamit ng Diyos. Isipin nyo rin yun. Huwag kayo papayag. Tama? Meron tayong free will. Meron tayong konseptong mag-isip ng tama. At ang pinakatama ay yung magpa-under sa kalooban ng Diyos. Tama? Ang magdesisyon sa sarili na sundin ang Diyos. Tama ba? Kaya ganoon sa buhay natin. Lagi na lang ako ganito, lagi matigas ang ulo ko. Minsan, pupunta ako sa simbahan, naririnig yung pangangaral, masasaktan ako sa nagtuturo, may inis ako sa nagtuturo. Pero bakit ako pupunta sa simbahan? Di ba? Isipin nyo din yun. Alam ko lang, kaya pala pumunta doon dahil may gustong ituro ang Diyos. Kasi ito na yung ginagawa ko, mali na pala. Kaya gumamit siya ng tao para ituwid ako. Tama ba? Kaya lagi lang tayo maging humble sa Diyos. Kasi hindi nga natin alam yung bukas natin. Ang buhay natin ay parang usok. Hindi natin alam kung mawawala o limitaw lang tayo sa mundong ito. Agad nawawala, agad lumilitaw. Amen po ba? Nawa na iintindihan. Kasi hirap ipaliwanag sa salita. Nahirapan din akong paliwanag sa salita. Kaya hihiling tayo sa banal na Espiritu, higit natin maunawaan. Nawa, kung nagkakamali tayo sa ating pagpapaliwanag, ituwid tayo sa mga susunod na mga araw ng Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri. Amen? Alam na natin ang Panginoon, yan, makinig ang Diyos. Amen. Yan. Ano yung idadalangin natin sa panalangin? Yung mga makapangyarihan, yung mga namumuno. Yan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sunod lang tayo sa Diyos. Kasi yun yung mabuti. Huwag na tayo mag-advance ng isip. Mag-advance tayo ng isip pagdating sa pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos ay mabuti. Puro ganun lang. Huwag na natin saklawan yung mga, kasi ganito parang si Jonas. Si Jonas kasi yung, di ba pinadala sa Ninive? Tinakasan niya kasi alam niya, patatawarin ng Diyos yung mahabagin ng Diyos eh. Pinakunahan niya yung Diyos eh. Kaya nagkasala siya. Tama ba? Kaya huwag tayong ganun kasi, Lord, pabupuntahin mo pa ako sa bahay. Ang tigas naman kasi ng ulo nun, hindi ko na nang bibisitahin yun pagka Sabado. Bibisitahin Sabado. Lord, ayaw ko lang pumunta doon eh. Linggo-linggo ko na pinupunta doon. Ayaw kulit naman talaga. Sabi ko, maagap. Hindi naman maagap pa rin pumunta. Di ba? Yun na inuutos ng Diyos sa'yo. Isundin mo lang yun. Di ba? Baka may purpose kung bakit ka pinapupunta doon. Baka gagamitin lang ng Diyos yun. Para pagpunta mo sa bahay niya, napatras ka. Ay, meron pala rito kakilala ko dati. Uy, kamusta ka na, di ba? May mga ganong senaryo eh. Kasi sunod ka lang, huwag mong pangunahan, huwag ikaw ang masusunod sa buhay mo. Eh, sa matigas na ulo na yan, pumunta ka lang, punta ka doon. Kasi may plano ang Diyos dyan. Kasi paglalakad mo, may papakita sa iyo yung Diyos na pwede mong magawa na gagamitin ka niya. Tama mo ba? Hindi kasi natin alam yung bukas natin, yung mga araw, oras na gagamitin tayo ng Diyos. Kaya, sumunod lang tayo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Timoteo, wag na nanalangin kayo ng tumba. Yung dalawa, tulungan nyo. Tinawahan natin si Sister Nora sa ating pangaral. Siya kasi nagbibisita, inutos niya na lang kala Ninor at kay Nicole eh. Napagod na ako. Tsaka kaikot. Okay, yan. Ganun po yun. Wala, ang bilis na tinamaan na agad si Sister Nora, bagsak. Diba? Ganun yan. Okay na, nakuha na. Sabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Panginoon. Tama? Ibig sabihin, yung mga bagay na iniisip mo, huwag mo lang isipin yan. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang ang Panginoong Jesus ang iyong ginagawa. Huwag mo lang tignan yung kamalian ng tao na yun. Basta sumunod ka lang sa Diyos, sunod ka lang, huwag ka lang makialam, sunod ka lang, ha? Ganun tayo. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, ano naman sa'yo kung buhay ko nung habang malugod yung dalawa, may magagawa ka ba? Diba? May magagawa ka ba? Wala kang magagawa. Kaya ang sabi ng Diyos, sumunod ka lang. Kaya kay Jonas, dapat lang siya sumunod. Kaya lang, buti nga, ang bait pa ng Diyos sa kanya eh. Niluha pa siya ng pating. Kung ninuya siya nun, ng pating tuloy. Ng isdang malaki. Sabi niya, pating pala. Pating daw sa amin ng pastor. Inumulok kay Jonas. Diba? May magtanong eh, di ba? Malaking isda. Walang sinabi kung anong klase ng isda. Malaking isda. Eh kung inutusan ng Diyos na nguyain siya, patay siya lalo. Hindi na siya nabuhay. Yan. Siya si Jonas kasi pinangunahan niya yung Diyos. Kasi alam ko na siya. Kaya sa huli, sabi doon,
nalungkot si Jonas, nagpatubo ang Diyos ng halaman. Uy, ayos, napreskohan siya, tinatanaw niya yung mga Ninibi, tatampo siya eh. Sabi ko na eh, patatawaran niyo, hindi, gusto niya kasi mangyari. Gugunawin ng Diyos yun eh, kasi matitigas ang ulo ng Ninibi. Yun yung gusto niya. Kaya lang, dahil alam niya ang Diyos ay maawain, inutusan siya, alam niya pa, patawarin din yun eh. Eh nun, inutusan mo ako eh, patatawarin mo rin yun. Ano pa, ano ko? Ano ko, Kenkoy? Di ba ganun tayo mo pinsan eh? Ano ko, Kenkoy? O sunod ako, alam ko naman yun na yung mangyayari. Di ba? Ayaw kasi natin magpasakop sa Diyos. Alam natin yung mga mangyayari na, kaya pinangungunahan natin. Ayun yung mali. Pride kasi yung pride. Gustong sabihin ng Diyos sa atin, yung pride natin ibaba natin sa Kanya. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi mo alam ang mga bagay patungkol sa Diyos. Walang sino mang tao nakakasaliksik sa Diyos. Wala. Kasi may mga bagay na gagamitin ka ng Diyos sa lahat ng paraan. Amen po ba? Yan, ganun ang ibig sabihin ng Diyos doon. Kaya sunod lang tayo. At maniwala, manampalataya na there are new, tama ba yung word? Yung kanta, there are new every morning. Diba? May mga bagay na dapat tayong gawin sa Diyos sa lahat ng oras. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Yun, yung kanta na yun. Kaya isipin natin yun. Sa lahat ng ating gagawin, sa palagay natin hindi bago, maraming bagong bagay na ipakikita ang Diyos na pwede natin gawin sa buhay natin. Amen? Kaya yun, ako rin natututo sa ating pagtuturo, kaya sarap magbasa ng Bible eh. Sa totoo lang eh. Yan. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas, yun ang ibig sabihin ng Diyos, at makaalam ng katotohanan ito. Ginunaw ng Diyos yung Ninibi. Paano na yung mga magiging anak ng mga tao na yun? Di ba? Wala na rin, gulo na rin. Di ba? Ganun din sa buhay natin. O kung hindi natin bibisitahin yung kapatiran kasi matigas ang ulo, paano yung magiging anak niya? Kawawa naman. Kung yung pala yung gagamitin ng Diyos pagdating ng panahon, hindi natin alam yun. Tama mo ba? O, ngayon gagamitin tayo ng Diyos sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa magiging anak niya. Kaya nagugulat tayo minsan may nagtutuloy sa mga gawain ng Panginoon. Di ba? Kasi nga, yun yung pag-ibig ng Diyos, kahabagan sa atin. Ganun po. Ibig niya lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos, Timoteo, kasi Timoteo yung sinulatan niya, kaya kausap ni Pablo si Timoteo. Sapagkat iisa ang Diyos, Timoteo, at tanging si Jesu Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos, sabi niya. Hinindog niya kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling kasi nga siya na nga mismo ang saksi eh. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin. Timoteo, sa lahat ng dako, totoo sinasabi ko. Sa lahat ng dako ay nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso. Kaya tayo mga lalaki dapat may malinis na puso tayo pag nananalangin. Lord, sorry po sa aming nagawang kasalanan kasi kami tagapangunan sa aming pamilya. Kami dapat yung good influence. Okay? Dapat manalangin ng buong puso. Dapat kasi tayo mga lalaki good influence. Leader tayo eh. Walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin. Dahil ang mga babae dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit. Maingat sa pananamit. Ano ibig sabihin maingat sa pananamit? Kaya, hindi ako may sabi nun Yung Diyos yung si Pablo kay Timoteo, pinasasabi ng Diyos. Maingat sa pananamit at maayos na buhok, magiging advance ka na sa kaisipan pagdating sa kasalanan. Okay? Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik. Pablo, biruin nyo ito matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasako. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Okay, yan. Ito, dito tayo. Dito tayo sa bagay na to, sensitive to. Alam niyo naman, kasi sa iba,
talaga hindi nila pinagtuturo. Oh, bawal na preach yung mga babae, bawal Sabi ni Pablo. Pero balik tayo sa sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Bilin niya kasi ito kay Timoteo. Dahil dito 7, ako'y pinili upang maging 8 pala 8. 1 Timothy 2:8. Si Pablo ang nagsasalita nito. Intindihin natin maigi Sabi dito ni Pablo kay Timoteo. Sa akin ako 7, sige sa 7 na tayo. Ang tinutukoy ni Pablo yung kanyang sarili. Sabi ni Pablo sa 7, 1 Timothy 2:7, dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral. Dahil dito, ako'y pinili mangangaral. Apostol at tagapagturo. Nang katotohanan ito para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, sa lahat ng dako, bigyan yung importansya yung nais. Nais kong ako. Nais ni Pablo. May kapangyarihan ako kasi totoo sinasabi ko kasi sinugo ko ng Diyos. Kaya akong nagtuturo, may kapangyarihan ako sa aking mga tinuturuan. Kagaya ni Timoteo, binibilingan niya na dapat makinig siya sa tagapagturo. Sa lahat ng dako, nais kong ako. Timoteo, ako sa lahat ng dako. Nais ko, parang sa church natin, meron tayong rules na dapat sundin. At may kapangyarihan ako bilang tagapangulo niyo, pastor. At may kapangyarihan din si Pastor Pra kasi yung pinaka-pinulong pastor natin. Kaya kung ano yung pag-uusapan natin lahat, may kapangyarihan tayong ipatupad. Yan, layo sa ating nakagawa. Pwede naman natin sabihin, sige, wala magpipreach ng mga babae sa ating iglesia. Sa atin yun. Tama po ba? Kaya ganun din doon. Okay? Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso. Walang sama ng loob at galing sa kapwa. Kasi sinabi ng Diyos yan, malinis tayo at dahil binigyan niya ako ng kapangyarihan para doon, may karapatan ako para gawin mga bagay na ito. Okay? 9. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin. Mabuti naman, tama naman. At dapat naman talaga at ayon sa kalooban ng Diyos yun. Maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling alahas na ginto. At doon na tayo, balik na tayo sa mga dapat manahimik. Ano na ba yun? 12. Yan, doon na tayo. Kinuha lang natin yung nais ko, yung sinabi ni Pablo. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo kundi dapat silang manahimik. Yan. Sabi doon, nais ni Pablo. Nasa 12, hindi ko. Puro siya. Siya yung gusto. Tama? Na ganito ang mangyayari sa mga babae at sa kanilang kongregasyon. Siya ang nasusunod kasi siya yung pinuno. May kapangyarihan siya dahil binigyan siya ng Diyos na mamulo. Kagaya ko. May kapangyarihan din ako magpatupad ayon sa aking mga gusto. Nais sa kalooban din ng Panginoon. Okay? At sa kalooban ng Panginoon, kailangan yung sundin yun. Lalo na kung nakikita nyo sa ikabubuti ng iglesia natin. Pero kung sasalumating ko yung salita ng Diyos, hindi tama yun. Huwag yung sundin yun. Tama? Wala namang masama doon sa sinasabi niya Tama ba? At sa totoo lang, merong pahayag sa bulan ng kasulatan na pwede naman. Makukuha ba, Brother Joshua, kapag sinerge mo yung wala nang pagkakaiba ang mga babae, 1 Corinthians ba yun? Ang mga alipin. Sige, pakihalap lang. Medyo pa haba ba naman? Ano bang word yung exact na doon? 1 Corinthians ata yun no? Nakalimutan ko nasa dulo ng aking isip. hindi ko mahugot. Wala lang pagkakaiba. Mga babae. Alipin o malaya. Alipin na nakalagay dun Dahil sa pakikipagkasal natin kay Jesus Christ, hindi na tayo iba. Okay? Hindi na iba yung lalaki at babae. Mga alipin, mga malaya. Hudyo at Griego. Okay? Ang tunay ng mga Hudyo kasi, yung mga nabago sa puso't isip.
Kaya yung mga babae, pagka nabago at kinilala na si Jesus Christ na Panginoon nila at Diyos ng buhay nila na totoo, tunay na rin silang mga Hudyo na nabago sa puso't isip. At hindi, ayun, Galatian, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Ano pagkakaiba ng lalaki at ang babae? Wala nang pagkakaiba. Kaya sabi ni Pablo rito sa Timothy, sa kanya, ako, sabi niya ganun, 12, hindi ko, sa kanina, sa ano ba yun? 7 ba yun? Ayan, 8 pala. 1 Timothy 2:8, sa lahat ng dako, nais kong. Sa lahat ng dako, Timothy, nais ko nais ko. Kasi ako, may kapangyarihan naman ako, pinuno. Tapos balikan doon sa 12. Hindi ko pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki nagtuturo. Kundi dapat silang manahimik. Okay? Hindi naman pinagbabawal talaga totally yan sa kanila kongregasyon o sa kanyang pamumuno. Kasi meron silang mga palatuntunan ng mga panahon na yun sa kanila. Kasi mga Hudyo sila. Pero dahil sabi ng Galatians, ulit nga natin, ay kung ikukumpara natin sa buhay natin ngayon yan, sabi ng Galatian, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. O ano pagkakaiba ng lalaki? Kasi kay Pablo nung panahon kay Timothy, kasi lalaki lang dapat ang magtuturo sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Ang panahon ni Jesus Christ, sa paniniwala kay Jesus Christ, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, alipin at malaya, ang lalaki at ang babae. Ano nang pagkakaiba nyo? Wala na. Kaya pwede ka na turo. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lalo na kung ang iyong ituturo ay pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Tama mo ba? Kasi kanina sabi ng 1 Timothy 1, huwag ka na magturo ng mga alatsamba, alamat na katuruan, mga hindi totoo. At huwag ka lang magturo ng mga talaan ng mga ninuno. Yun nga, yung bawal ganito, bawal kumain, bawal mag-asawa. Tama? Yung mga kautusan ni Moses na maraming palatuntunan. O kailangan, pag naghandog kayo, ay maputing baka o walang sakit. Ngayon, maghanap ka ng baka rin ng maputi, walang sakit. Malamang di ka bigyan. At kasi bakit? Mauubos lahat ng hayop natin kakahandog. Okay? Hindi na tayo pwede sumunod sa palatuntunan nila ng kautusan. Tama yung kautusan, lahat yan ay mabuti, kaya lang dapat ituro natin yung importante. Ano yung importante? Si Jesus na itinuturo, sabi ni Pablo kay Timothy. At sa buhay natin, ano yung importante? Ang maituro pa rin si Jesus. Kaya wala nang pagkakaiba, lalaki ka man o babae ka man, lahat tayo pinapayagan ni Jesus magturo patungkol sa Kanya. Dapat na ihayag natin siya sa lahat eh. Kaya mga lalaki, babae, alipin, malaya, lahat tayo pwede natin ipangaral si Jesus Christ at walang dapat pumigil doon. Amen? Amen. Yan. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva, at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Yan. Yun yung kay Pablo. Bili niya kay Timoteo. Pero ulitin ko lang kasi baka mamaya panindigan niya. Dapat hindi nagtuturo. Ayoko na rito sa church ng JBCC. Nagtitrain sila, pati babae, pinagtuturo. Diba? Sabi ni Pablo. Kasi may napanood din ako sa Reels. Pinagbabawal nila sa kanila. Merong isang sikat na vlogger na nag-share ng Word of God. Para sa kanya, hindi talaga pinagtuturo yung babae. Kasi nga sabi ni Pablo. Okay? Paano naman yung sabi nung ano ba yung Galatians? Yeah, sinabi yun ni Jesus Christ sa pakikipag-isa natin sa Kanya. At kailangan mahayag ang katotohanan, kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, dapat importante ituro mo si Jesus. Kaya ituro natin importante si Jesus sa lahat. Babae ka man o lalaki, lahat tayo naging isa na sa katawan ng ating Panginoong Isus. Kaya pagdating natin sa langit, isa na lang din tayong maniniwala natin sa isa't isa eh. Tama? Tayo mga anak ng Diyos na dapat ginagawa ang isang gawain, pagpaparangal sa Diyos. Amen po ba?
Kasi hindi naman na tayo kami mag-asawa, hindi na kami mag-asawa ron. Biblical naman talaga eh. Tama. Kaya magkakapatid na tayo na may iisang gagawin. Ang maglingkod at sumamba sa ating buhay at banal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yun, nandito na lang tayo para hindi tayo mabot ng alas 10. Okay, meron ba kayong tanong sa 1 Timothy 1 and 2? Meron ba tayong katanungan doon? Babala tungkol sa maling katuruan at ano yun? Pagkilala sa habag ng Diyos. Tapos sa tungkol sa panalangin. pananalangin. Yan sa Timothy, tatlong bahagi yun. Ang tagapaglingkod sa iglesia. Yun, sa 9. Tapos, ang hiwaga ng ating relihiyon. Tama, 3 lang pala yung sinasabi ko, iba pala yun. Ito pala, isa lang pala yung pamagat nun. Ang tagubilin tungkol sa pananalangin. Yan. Pag tayo nanalangin, tandaan natin dapat tayo nagsusumango sa Diyos, huwag lang yung sarili natin. Lahat, mga taga-pamuno kasi napakahalaga ng impact nila sa atin. Lalo na ngayon mag-i-eleksyon. Amen po ba? Kaya tinatagubili na ni Pablo si Timoteo sa pananalangin na nakikiusap niya, Timoteo, pakiusap sa'yo. Pag mananalangin kayo, humiling kayo sa Diyos ng mga pagsamo, makiusap kayo sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng tao. O kayong mamimili lang ng inyong pananalangin. Kagaya ng Pariseo na nanalangin yung isa, dumadagok sa kanyang dibdib. Nanalangin siya. Ama, salamat kasi hindi ako tulad noon. Huwag mo ganon. Huwag natin, dapat puro mabubuti ang ating intensyon sa ating pananalangin at ipakausap natin sa Diyos yun. Yun ang ibig sabihin ni Pablo kay Timoteo. Huwag puro sarili lang, yung Lord, pagpalain mo po kami at yung mga pangarap po ay matupad po, yung ganito, gano'n ba? Sa lahat, panalangin natin, kaya mayroon tayong prayer for the nation, dapat may mga gano'n tayo sa ating pananalangin. At dito din sa kongregasyon, sa lahat, ng mga namumuno, ipagpe-pray natin sila sa lahat ng pagkakataon. Para din sa atin yun. Kasi yun, sabi ko, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya, sumunod lang tayo sa Diyos. Kaya ng ating sinabi kanina, huwag na natin masyado pang ukayin yung kaisipan ng Diyos. Kasi binigyan naman tayo ng kaalaman dito kasi makita yung bukas natin. Sa totoo lang, meron tayong ganun eh. Huwag tayo tumulad kay Jonas. Nalalaman niya yung bukas si Jonas eh. Kasi alam niya, hindi naman talaga gugunawin ng Diyos yung Niniwe, kaya nga siya tumakas eh. Huwag tayo tumulad kay Jonas. O kagaya ng illustration ko kayo kanina. Halimbawa, bibisita ka, Lord, hindi na ako magbibisita ngayon kasi ganun din eh. Hindi naman pupunta tayo ng maaga itong mga tweet. Diba? Kaya ang forma ng bisita, hello, sister, agahan mo natin bukas, kamusta na po kayo, para alam yung sitwasyon. Lord, wag na lang kasi ganun din eh. Hindi rin naman pupunta na maaga itong mga to eh. Si Jonas ganun eh. Lord, hindi mo naman yun gugunawi eh. Punta lang ako Tarsis, di ba? Hindi, may mga kailangan kang sumunod ka lang, kahit alam mo na yun, ang purpose ng buhay mo ay sumunod sa Diyos. Tama ba kay Peter? Panginoon, ano yung plano mo rito kay John at kay Santiago? Habi tuloy sa kanya ni Jesus eh. Ano naman sabi pa, kailan mo kung gusto mong buhayin mo habang panahon yung dalawa na yan? Diba? Sumunod ka lang, ganito lang tayo rito, huwag ka lang magtanong sa iba. Tawag mo na silang pag-usapan, yung pinag-uusapan natin ang mahalaga. Yung personal nating ugnayan. Tama mo ba? Kasi ang ating pananampalataya ay personal. Amen? Hindi patungkol sa iba. Patungkol sa iba, patungkol sa pag-ibig dapat ang focus palagi. Sa ikabubuti. Amen? Hindi yung sa sarili mo lang. Ang relasyon mo lang sa Diyos ang dapat mong atupagin. Pagdating sa paggawa ng mabuti, doon mo ipasok yung sa iba. Pero yung panguhusga, lilibak, huwag na lang. Baka pagsabihan ka rin ni Jesus kagaya ni Peter. Panginoon, parang yung dalawa yun, ano po mo sa buhay nun? Huwag mo nang pakialaman yun. Iba plano mo dun. Iba rin sa iyo. Gawin mo lang yung plano mo. Na sinasabi ko sa iyo, ganun din tayo. Lumakad ka lang sa palatuntunan, sa may katatagan, sa takbuhan na binigay sa iyo ng Diyos. Doon ka lang mag-focus. Huwag mo lang kukain pa yung mga ibang bagay na hindi mo saklaw. Amen? Yun po ang gustong sabihin ni Pablo kay Timoteo.
Amen? Nalawa, naintindihan natin. Ngayon, may tanong ba tayo? May tanong. Sino gusto magtanong? At kung di natin masasagot, sa Pasko, sagutin natin. Hindi, may tanong ba? Pero wala na. At nawa, ang ganda ko sa akin ng Timothy, agahan natin para makapaabot tayo sa pagbabasa ng Bible kung luluwin pa ng Panginoon na maituloy pa natin ang ating mga Bible reading. Amen? Okay, pananalangin, dapat idalangin ang lahat pagsamo, huwag lang yung sarili natin. At focus lang tayo sa lahat ng bagay na dapat nating tinatahak at huwag na tayong magturo ng mga bagay na hindi makabuluhan, mga alamat, sabi ron sa 1, kundi nasa mga huling araw na tayo, dapat ang itinuturo natin yung higit na mahalaga, walang iba kundi ang pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Yun ang bilin ni Pablo kay Timoteo. At ano po ba yung sa kanina? Pagkilala sa mabuting sa habang ng Diyos. Kagaya ni Pablo na pinhabagan, kaya inusig niya yung gawain ng Panginoon, ganun din tayo na kinhabagan at gawin na natin ang lahat ng bagay na dapat natin gawin para malugod ang Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo yung natin. Lord, salamat po sa oras na ito na iyong binigay sa amin at purihin ka, Panginoon. Alam namin, marami pa kaming mga bagay na dapat malaman patungkol sa iyo, kaya kami humihiling among banal na makapangyarihan sa lahat, kahabagan mo kami na may paunawa mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang mga bagay pa na dapat namin malaman. Dahil nais po namin higit na makapaglingkod sa iyo ng buong katuwiran, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyong kabutihan, pahintulot na maunawaan namin ang nilalaman ng iyong banal na kasulatan. Sa lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba sa dakilang mong pangalan. Amin, Panginoong Sus namin tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at tayo'y pwede nang makapag-CR at miyak ng konti tayo'y magsimula na sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesus.